at your ambassador to Spain, reaching the Jewish and the Gentiles with the gospel of Jesus Christ. At muli, nagpapasalamat tayo kay Pastor Let Nabat, ang IBC Naga, para sa inyong panalangin at pagsuporta sa aming pong pamilya at marami pang mga kapastoran. Ang sabi po ng salita ng Panginoon ay Isaiah 31, reading verse 1 to 3. Woe to them that go down to Egypt for help and stay on horses and trust in chariots, because they are many, and in horsemen, because they are very strong. But they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord. Yet he also is wise, and will bring evil, and will not call back his words, but will arise against the house of the evildoers, and against the help of them that work iniquity. Now the Egyptians are men and not God, and their horses flesh not and not spirit. When the Lord shall stretch out his hand, both he that helpeth shall fall, and he that is holpen shall fall down, and they all shall fail together. So pagbubulay-bulayan po natin ay trusting the Lord of the Bible, ang pagtitiwala sa Panginoon ng Biblia, na kung saan ay makita po natin dito na panahon po ito na ang Israel ay merong banta mula sa Assyrian, at na kung saan ay sila po ay sasakupin, sila po ay sasalakayin ng Assyrians, na andun po ang problems, na andun po ang panganib. But mga minamahal, ay sabi nga po, at instead of looking sa Panginoon, ay ang ginawa po, may mga tao, may mga Israelita, instead na tumingin sa Diyos, pumunta ng Egypt for help. Sabi po riyan, at mas magtiwala sa mga horses at sa mga chariots. Alam po naman natin, ito yung gamit pandigma during the time. At yan po. So, sa ganung bagay mga kapatid, nagalit po ang Panginoon dahil nga po sa ganung bagay. Ngayon, ang sabi nga po ay mas nagtiwala sila at doon sa mga bagay nito, sa mga horses, sa Egyptians, sa mga chariots, kaysa sa tumingin sa Diyos. At yun po ang makikita natin now, na kung saan ay mahalaga po na tayo, in case na meron tayong mga problems, dapat din po na tumingin tayo sa Diyos at magtiwala lamang po sa Panginoon. Bakit po? Unang bagay, mga kapatid, ay makita natin dito, because God has a promise to defend Jerusalem. May pangako ang Diyos na talagang idedepensahan ng Panginoon at ang Israel o ang Jerusalem. Ang sabi nga po in verse 5, as birds flying, so will the Lord of hosts defend Jerusalem. Defending also, he will deliver it, and passing over, he will preserve it. So nandun po ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, sa Jerusalem, na ang Panginoon ang dedepensa dito. Alam nyo mga kapatid, gayon din naman sa atin. Because we are God's children, because we are God's people, ay hindi tayo pababayaan ni iiwanan ng Panginoon. At sapagkat yung pangakong iyan ay nakakabit sa atin o binigay ng Panginoon sa atin noong tayo po'y nananampalataya sa Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Not only God has promised to defend Jerusalem, pangalawa, God has a purpose in deploying the enemies. Bakit ba pinabayaan ng Panginoon? Bakit kinakailang pahintulutan ng Panginoon na makarating ang enemy doon malapit po sa kanila? It is because, mga kapatid, the purpose is para po maipanumbalik ang Israel sa tunay na Diyos ng Biblia. Sapagkat there are times, mga minamahal, na sila po ay nagrebelde, na sila po ay sumamba sa Diyos-Diyusan instead na sa tunay na Diyos sumamba. So ang purpose, bakit merong enemies, bakit merong problems, is to restore us, mga kapatid, doon sa tinatawag nating fellowship o relationship na meron tayo sa Panginoon. Yun po ang isang bagay. Kaya salamat sa Panginoon sa mga problems, salamat din sa Panginoon sapagkat yan po'y mga reminders o paalala ng Panginoon sa atin upang ma-realize natin nasaan na ba tayo. Ano na ba yung sitwasyon ng buhay at pananampalataya natin sa Panginoon. Kanino pa ba tayo nagtitiwala? So, ganun po. Pangatlo, mga kapatid, not only God has a purpose in deploying the enemies. Pangatlo,
God has power to defeat the enemies. Ang sabi po ng Biblia in Isaiah 31 verse 8, then shall the Assyrian fall with the sword, and not a mighty man, and the sword not of a mean man shall devour him, but he shall flee from the sword, and his young men shall be discomfited. So mga kapatid, makita po natin dito na merong kapangyarihan ng Panginoon na nasawayin, na talunin ang mga kaaway ng mga Israelita. Gayun din naman sa atin. Alam naman po natin na God has a solution for every problem na meron tayo. Anumang sitwasyon na meron po kayo, anumang problems na meron tayo, ang Diyos po'y makapangyarihan, at kaya po ang kailangan natin, just believe God, trust the Lord for everything. At ang kailangan lang po natin talaga, magpakumbaba tayo, humingi tayo ng awa sa Panginoon, at humingi tayo ng gabay, and ang Panginoon po ang siyang gagawa at kikilos sa buhay natin. Kaya anuman po ang sitwasyon na meron po kayo ngayon, ang Panginoon po ay nasa atin. Magtiwala lang po tayo, at wag tayong lalayo, wag tayong bibigay, but just keep on trusting the Lord. So yan po, sapagkat ang Panginoon po ay natutuwa, nagagalak, naluluwalhati once na tayo in every problems, o kahit wala pong problema, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, anumang sitwasyon meron po kayo, anuman ang kalalagayan na meron po kayo, anuman ang pangangailangan, trust the Lord. Tandaan po nyo, iba yung basta naniniwala sa nagtitiwala. Tayo po, hindi lang tayo naniniwala sa Diyos, kundi tayo nagtitiwala na tayo kaya niyang dalhin at kaya niyang solusyonan ang mga problema natin sa buhay. Let us pray. Lord, thank you sa biyaya at pagpapala na ibinigay mo po sa amin. Lord, help us to always trust you in everything. Huwag kaming tumingin sa mga bagay na meron kami at sa solusyon na meron ng tao. At bagkus, at tumingin kami na mayroong pananampalataya, magtiwala lamang po kami sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na aming pinagtitiwalaan. Kaya po salamat po, at kami po ay nananampalataya na patuloy kang gagawa at kikilos sa buhay namin. Salamat po sa layunin na kami po ay nais mong mag-mature, ma-strengthen pa sa pamagitan ng mga problema na meron po kami na pinahintulutan mong dumating sa aming buhay. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen.